So ngayong gabi, we're going to talk about this topic, Child of God. No, ito yung title ng ating message ngayong gabi. We're going to talk about being a child of God kasi last Friday, meron tayong event at sa event na yon, I do believe, marami sa atin nagkaroon ng fresh experience, new experience na na-encounter natin yung presence ng Lord. So, ang topic tayong gabi is to help us steward and understand kung ano yung gagawin natin sa ating pagka-experiensya sa presence ng Lord o sa Holy Spirit. Alright? So, let's all stand up. Let's read this verse in Romans chapter 8. Let's start verse 15 to 17. And as we read this, after we read that, we will pray before we get to everything. We're going to read the other verse later, but for now, let's just read this 15 to 17. Sabi niya dito, "For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear." Now, you receive a spirit, but this spirit doesn't make you slave again. Because before we are slave, but it doesn't make you a slave again, the spirit. But sabi niya, you receive the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. So, it's a beautiful thing, concluding from our experience or as a follow-up from our experience last Friday. Makita natin yung status natin, no? Makita natin yung ating pagkatao bilang anak ng Diyos, and mas steward natin kung paano tayo mag-live at ano yung katotohanan now that we are the Spirit of God and now we are a child of God. Ano ang katotohanan, ano ang implication nito, yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Amen? So that we want to help, this message want to help each other ngayong gabi to be confident with our status, be confident with God more and more. Let us pray. We thank you, Lord, for the word we have read tonight. We thank you that you are here and you are working in our midst. Thank you for the faith that you've given to us tonight to continue to follow you, to seek your word, to love your presence. I pray tonight that you will meet us and give us, Lord, favor as we faithfully wait and faithfully come to learn again and continue, O God, to receive from you. I pray that we will receive revelations tonight, Lord God. I pray that we would see, Panginoon, ourselves, Lord, with confidence, in confidence, being a child of God. Pray that we will take hold and stand firm from all of this and all the things, Lord God, that we will learn and see tonight in your word. I pray that you minister even those sa mga kasama namin na hindi nakapunta ngayong gabi dahil sa malakas na ulan. I pray na abutin niyo po sila, give them a good signal, give them a heart to focus, Lord, that continue, God, na makarinig at mag-learn at mag-grow, Panginoon, kahit, Lord, beyond the screen, Panginoon. Thank you, Lord. Tonight, we give you praise in Jesus' name. Amen. You may all sit down. Hallelujah. All right. So, let's start it. Kasi baka mamaya umabot tayo alas 9:30 na umaga. Yung nag-ayos ng outline ko, naka-full screen yung tab. Hindi ko matanggal yung full screen kasi ibang application yung naka-open. Hindi ko alam paano tanggalin yung full screen. Hindi ko makita yung time. So, nang dumating na parang pa-point 3 na ako, parang pagod na ako. No oras na ba? Nako, alas 11:08 na. Hirap, no? Ngayong gabi, by the grace of God, hindi tayo lalagpas alas 9. Amen? Hallelujah. Maniwala naman kayo kay Lord, di ba? Huwag kayo maniwala sa akin. Sa Lord lang. Yes? Now, let's go with it. The topic tonight is child of God, or we are now a child of God. Anak tayo ng Diyos. And we can see from the verse na binasa natin. Nabasa natin doon na na-receive natin ang Espiritu na hindi sa atin nag-make slave to fear. Amen?
kundi espiritu na nagka-cry out, no? By the Spirit we cry out to God, and we can cry out to Him as Father. Now we see that also in verse 16, sabi na dyan, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Amen? So, in this chapter, we can read from this chapter na isang tema dito is our life in the Spirit. Pinapaliwanag, pinapaintindi sa atin ni Pablo na tayo ngayon ay buhay na sa Espiritu. Dati tayo ay patay. Amen? Ngayon buhay na tayo. Meron na tayong buhay sa Espiritu. Yun actually yung tema dito na makikita natin from verse 1. So, we can see that in the text that we have read, we want to focus in this truth, no? In this main truth here, that those who have the Spirit of God are children of God. Ulitin ko ulit. Ang sino man na meron sa kanya ang Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Liwanag po? Hindi po lahat ay anak ng Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Lahat ng nilikha tayo ng Diyos, nilikha na tayo. Kawangis niya. Amen? Pero dahil sa kasalanan, ang sabi ni Kristo, si Kristo may sabi niya, kung kayo nakikinig sa akin, sumusunod sa akin, kayong tatay niyo ay yung Ama sa langit. Pero hindi kayo nakikinig, sabi niya sa mga kausap niya, mga Pariseo, Saduceo, hindi niyo ako pinapakinggan, hindi ako sinusunod, at hindi niyo ako tinatanggap dahil ang tatay niyo ay ang demonyo. Jesus may sabi noon. So implying na by nature, and because of sin, not everyone are children of God. Pero ang sinasabi ng verse na ito, ngayong gabi, ng truth dito, na lahat na sa kanya ang banal na Espiritu, or those who have the Spirit of God are children of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Yeah? Hindi lang kita anak ka ng Diyos. Sa mga magulang, no? Hindi ka lang anak ng nanay mo, anak ka din ng Diyos. Amen? A beautiful status. So, let's talk about this topic tonight. What does this mean for us? Na tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ano ngayon nito ang application o implication dahil ngayon tayo ay anak na ng Diyos? So, before we get to our message or our points, no? Kasi alam ko may mga kasama tayo na nanonood para makapag-engage sila. Comment nyo dyan sa ating comment section para may magawa si Marie. Kausapin kayo, no? Comment there, I'm a child of God. Amen. All right. So, what does it mean for us being children of God or being a child of God? Anong implication na ito? Anong ibig sabihin nito? Let's talk with number 1. Now that we are children of God, we have this one. Number 1, true freedom. Anak tayo ng Diyos. Kaya ngayon, dahil anak tayo ng Diyos, meron na tayong tunay na kalayaan. Sabihin nyo nga, freedom. Yeah. Come on. Freedom. Yan. So, lahat tayo ay meron ng ang anak ng Diyos, dahil anak tayo ng Diyos, meron tayong tunay na kalayaan. Sabi nga sa binasa natin, hindi na tayo alipin. Hindi tayo tumanggap ng Espiritu na naggawa sa ating alipin uli. Di po ba? Amen? Dahil nasa iyo na ang anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, anak ka na ng Diyos, at hindi ka na alipin. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Okay? Dati, hindi tayo ganun. Tayo ay alipin ng ating sarili, ng laman, ng kasalanan. Pero ngayon na tayo ay natanggap natin ng Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, tayo ngayon ay anak na ng Diyos at hindi na alipin sa kasalanan. Kaya tayo ay may tunay ng kalayaan. Amen? Let me clarify that. Hindi lang po tayo na hindi na nagkakasala, perfect na po tayo. Ang pinag-uusapan, hindi na alipin. Amen? Yes? Hindi na tayo alipin. Now, let's go and read this verse. Prior sa ating binasa kanina, 15 and 17, na sabi ko, babasahin din natin. Let's look at this. Let's read this from verse 5. And I want you to focus later on verse 9. Sige, verse 5 tayo. Come on, look at in the screen. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desire. Kita natin yon. Kung wala yung Espiritu ng Diyos sa atin, ang ating focus sa buhay at ang focus ng ating isip ay nasa nature. Nasa sinful nature, sabi niya. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires.
Ito na, alam na natin to. In verse 6, the mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. Amen? It does not submit to God's law, nor it can do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Now, verse 9. Come on, focus in the screen. You, sino to? Ikaw na nakatanggap na ng Holy Spirit o meron na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen? You, however, hindi na po ganon. Hindi na tayo controlled by the sinful nature. Our minds is not like that. Paul is stating to us now, hindi lang yung status, kundi ang situation natin ngayon bilang anak ng Diyos. You, however, sabi niya, are not controlled by the sinful nature. Hindi ka na niya alipin, but by the Spirit. Amen? If the Spirit of God lives in you. And if anyone, kung wala pa sa'yo, tanyo yan, does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. So kaya, yan po yung ating pinag-usapan ngayong gabi, na ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na alipin kasi nasayaw na ang Espiritu ng Diyos. It is not about the past situation. This is now our present situation now that we are in Christ. So true freedom. So we are not slave anymore. So we have freedom from slavery. Hindi na tayo under sa control, sa gapos, sa influence ng kasalanan. Hindi na tayo, sabi nga dyan ng verse na babasahin sa verse 12, hindi na tayo obligado. Sabihin niyo, obligado. No, di ba dati, kapag ikaw ay malungkot, obligado kang dito. Amen? Kapag may nagawa sa'yo masama ang kapwa mo, obligado kang magalit. Yes? Yes? Pag may nangyari sa atin, minsan obligado tayo maging bitter. Parang alam mo yung parang hindi mo control ang sarili mo. Nag-default siya papunta doon. Ngayon naman, na ikanak ka na ng Diyos, nasayaw ng Espiritu ng Diyos, sinasabi ni Pablo ng truth ng Word of God na hindi na ikaw kontrolado. Amen? Hindi ka na kailangan maobliga. Yes? So, hindi mo kailangan palitan ng sarili mo o obligay ng sarili mo. Maraya ka na sa gapos ng kaaway o ng kasalanan. Sabi niya dyan sa verse 12. Come on, let's go with that. Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. Amen? May obligasyon ka pero hindi na sa sinful nature. Sa Diyos na. Kaya tayo naglilingkod na sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Hindi sa ating laman. Dahil hindi na tayo obligado. Nasanay tayo maging obligado. Pinag-usapan natin yan last Friday. Na bakit tayo napapasunod. Kasi para tayong saranggolang lumilipad na hinahatak. Pag gustong hatakin, sunod. Tama? Para tayong nakakulong na wala tayong alam sa bagong balita o sa balita ng Diyos. Sa balita na napanalo na pala si Lord. Hindi tayo makalaya. Yes? Pero ngayon, hindi na. Meron na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya dapat na sa atin din ang pag-claim nito ng ating kalayaan. Pag-declare nito, paulit-ulit sa ating konsensya. Amen? Sa ating konsensya, sa ating isipan, sa ating puso, whenever it condemns us, whenever we are tempted, we remind ourselves, no, I'm not anymore obligated. Hindi na ako kailangan sumunod. Di po ba? Sabi niya dyan, 13, for if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Kita niyo yung verse 13. Kita niyo yan? Ang sinasabi niya dyan, na kahit nandyan na sa'yo ang Espiritu ng Diyos, you are the one who need to choose where you gonna live. Tama ba? Sige nga. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death, merong pagpili. Meron kang choosing. Ikaw ang magdi-decide kung saan ka magiging obligadong sumunod. Kaya nga sabi niya kanina, wala ka ng obligasyon na sumunod sa laman. Kung meron ka mang obligasyon, sa Espiritu ng Diyos yun. So ngayon, sabi niya, kung mabubuhay ka sangayon sa laman, mamamatay ka. Amen? But to the Spirit, you will live. Maliwanag po ito. So kaya, pag nagkaroon kayo ng temptation, nagkaroon tayo harap tayo ng pagsubok sa buhay natin, hindi natin hayaan na tayo ay maobliga pa ulit sumunod doon sa laman. Sabi niya, verse 14, because those who are led by the Spirit of God are sons of
God. Again, yun ang verse natin kanina, for you did not receive a spirit that make you slave to fear. Again, here's a picture for our freedom from slavery. Sanay tayo. Naranasan natin kung paano maging sunod-sunuran at sumunod sa nasa ng laman, sa gusto ng ating sarili. Tama? Sa default ng ating isipan. Sa default o sa udyok ng ating emosyon. Nasanay tayo doon for decades and decades and decades. Now you are a child of God. Dahil kay Kristo. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang sinasabi diyan, hindi ka na dapat maobliga dahil anak ka na ng Diyos, may tunay ka ng kalayaan. Amen? You know, true freedom is hard. It's hard to purchase, hard to get. It's actually, I might say, imposible ito sa mundo. Kaya marami sa atin sumuko na. Nung una. Pero nakita natin na ang Diyos, sa Kanya walang imposible. Ginawa niya ito. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Binayaran niya ang ating kasalanan. Amen? Wala nang dapat singilin sa atin. Wala nang dapat iobliga sa atin. Amen? Dahil kay Kristo. Kaya tunay na tayong merong kalayaan. So whenever you find yourself in temptation, in whatever kind of temptation, amen? To fear, to lust, to doubt, those are things that can tempt us. You remind yourself, I'm not obligated to give in. Hindi ko na kailangan sumunod. Yes? I continue to go with this next verse. Sabi niya, ang freedom natin, secured by Christ. Sabi niya dyan sa Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then. And do not let yourself be burdened again by yoke of slavery. Ano ba yan? Kung sa normal na pagsalita in Tagalog, anong sinasabi niya? Pinalaya ka ni Kristo para maging malaya. Amen? Hindi, pinalaya ka ni Kristo para lang sa, hindi lang to information. Yes, it is for freedom that Christ has set us free. Sinet free ka para maging malaya ka talaga. Amen? So, sabi niya sa verse, stand firm. Then, tayuan mo, panghawakan mo. Kasi hindi ka pinalaya ni Kristo. Hindi sinungaling yun. Hindi joke yun. Hindi yun, ano to? Hindi si Jesus politiko. Hindi si Jesus nagsabi nito at sabi-sabi lang. Hindi to ebas-ebas lang ni Jesus. No? Hindi ebas-ebas lang to. Nang pinalaya ka ni Kristo, pinalaya ka nga talaga. So, ang ating trabaho ngayon ay stand firm at mag-stand firm sa kalayaan na ibinigay ni Jesus. Sino nagpalaya? Sino nagpalaya sa atin sa kasalanan? Sino? Si Jesus. Sino magsa-stand firm? Si Jesus? Ikaw po, kapatid. Amen? Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw yun. Hindi si Jesus. Si Jesus na nga namatay, si Jesus nagbayad, si Jesus nagpalaya. Ikaw walang gagawin. You must stand firm in the freedom of Jesus. Amen? We must decide, will, want, desire, stand firm in that freedom. Amen? Do not give in. Do not doubt. Do not believe that Jesus Christ has set you free. Amen? Hindi peke ang freedom ni Jesus. Kung ikaw sumampalataya, nagtiwala, amen, sumuko kay Kristo, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ikaw ay malaya na. Sinungaling ang dyablo, sinungaling ang isip, sinungaling ang ating puso, ang Diyos ang katotohanan. Amen? Ang kanyang salita ang katotohanan. So whenever we face temptation, we remind ourselves with the truth. Jesus Christ have freed me. I'm not obligated. I will not obey. I will not give in. I will stand firm that Jesus have set me free. Amen? Hallelujah. Alam nyo, siguro naranasan nyo yan, no? Na kapag tayo dati mabait na tao, pag nakita ka ng mga kasama mo na nagpapakabait, parang wala kang karapatan na magpakabait o mag-ayos ng buhay. Kasi nga masamang tao ka daw. Diba? Ay, kilala ka namin eh. Parang pagpapakabait ka, parang hindi, wala kang right. Yan ang next ko na gusto sabihin sa inyo. Sabi niya dyan, yung freedom natin, may kasama ito. Now we are free to live right. Free to live right in the Lord.
Minsan bumabalik tayo sa kasalanan kasi parang ikaw mismo, hindi mo pinapayagan ang sarili mo. Tayo mismo nagkukundina sa sarili natin na para wala kang karapatang mabuhay ng matuwid. Binigyan ka na ni Kristo ng kalayaan. Dati pa yun, pinatawad ka na ni Lord. Amen? Every time na tayo ma-tempt, every time tayo na maging weak, every time tayo ma-find natin ang sarili natin sa laman, we condemn ourselves. Ganun talaga eh. Parang wala tayong karapatang mabuhay ng tama. No, Jesus purchased the freedom for us. We have the right to live right. Amen? Yan yung sabi ko sa inyo last time, di ba? Sanay tayo. Mahirap lang ako, okay na sa akin to. Hindi, iba na yung right mo ngayon. You have the right to live. Ay, tao lang ako, makasalanan. Ay, hindi, anak ka din ng Diyos. Amen? Di ba? Gibain natin ang, sabi ka ng Friday, gibain natin ang mga argumento ni Satanas sa buhay natin. Sa isip natin, sabi ba naman, tao lang ako, hindi ako perfect, so okay lang magkasala. To remind you, tinanggap mo si Jesus, anak ka din ng Diyos. Amen? Amen? Malaya ka na. So, pwede bang yun ang bago nating argument? Tao ako, makasalanan, pero anak din ako ng Diyos na hindi na gapos at malaya sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Palapakan na natin si Lord. Come on. Tignan nyo. 2 Corinthians 3:17. Di ba na sa atin ang Espiritu ng Diyos? Sabi niya, those who believe in the Lord, receive the Spirit, and those who have the Spirit are children of God. Sabi niya, now, the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Malaya ka ng mabuhay ng matuwid sa Lord. Wag mo ikondenahin ang sarili mo. Kung ibibilangin ko lang ang mga lahat ng nakalipas na nagawa kong pagkakamali, naku, wala talaga akong karapatang mabuhay. Wala akong karapatang magpakabait-bait at magtayo sa harapan. Amen? But I am here confident, not because of my past, but because of the right that Jesus purchased for me. The freedom to live right. The freedom to worship Him. The freedom to serve Him. If people say, ay, dati kilala ka namin. So, dati yun. Amen? Dati yun. Ngayon, confident ako. Tatayuan ko to. Mabubuhay ako dito. Pagpapatuloy ko to. Kasi, binigay sa akin to ng Lord ang karapatang mabuhay ng maayos. Amen? Kita nyo, pag may nakita kayong mababait sa Facebook, kapag nasapok, yun, dapat lang sa'yo. Dapat nga. Diba? Dapat nga. Parang karapat-dapat. So ngayon, pag ang isang tao nagbuhay ng matuwid, na dating alam natin kung anong ginawa niya, ganun din ang pagbibintang ng usak. Ang tawag doon, condemnation. Dalawang nagko-condemn ha, tatlo pa pala eh. Tao can condemn you, the devil condemns you, and your mind condemns you. Kaya ang verse 1 nitong chapter 8, there is no more condemnation in Christ. Amen? So, claim mo yan at tayuan natin na may freedom tayo na mabuhay ng matuwid, right sa Panginoon. Here's a definition of freedom. True freedom is not the ability to do whatever we want, but the power to do what is right, free from guilt and domination of sin. The freedom in the world is defined like this. Listen. Sabi ng mundo, ang kalayaan, ang tunay na kalayaan, ay kalayaan gawin mo ang gusto mo, kung kailan mo gusto, paano mo gusto, saan mo gusto. Eh? Yes? To do, to think, to want, to will, wherever, whatever, however, whenever. That is freedom. Now, let me bring you reality. That is impossible and that is not achievable. Yes? Because no matter what you do, because we are human being, we cannot control whenever, however, whenever. Amen? No matter how smart you are, how strong you are, how much money you have, you can never stop time, control time, predict the future. It's impossible. Amen? You can never change the past. Yes? You know that? We can never cheat death, evade death. We can never create things. We can only pwede lang tayo mag-assemble, pero hindi tayo pwede maglikha. We can never create life. So imagine nyo yun, na yung ang definition ng freedom sa mundo, ganun, pero imposible pala itong mangyari. Yes? Pero ang freedom kay Jesus is because you have the Spirit of the Lord. And that freedom, no, ay, ang pakaganda nun kasi si Lord ang hari nito. Si Lord hindi bound by time, bound by past and future. Amen? Hindi siya bound by anything else. He is the true freedom.
Amen? So kung may definition ka ng freedom, nag-apply yun kay Lord, hindi pwede mag-apply sa'yo. Pero kung na kay Kristo ka, siya ang nagbigay sa'yo ng kalayaan na yon. Sipin mo, mortal tayo. Yes? Human being tayo. Pero dahil sa kalayaan na Kristo na binigay sa akin, natubit take picture na theologically na tayo na nag-uusap. Dahil kay Kristo, hindi ka na bound by death. Every else is bound by death. Kaya ang tao, takot, may doubt, may fear. Why? Kasi may death. Pero dahil kay Jesus, malaya ka na sa takot ng death. Amen? Everyone ends. Everyone dies. Amen? Lahat may katapusan. Amen? Pero si Lord, walang katapusan. Isipin mo yun, binigyan ka niya ng freedom na hindi ka na mag-worry at problema sa ending na yun. Kaya marami sa atin nagpaplano tayo, hanggang katapusan lang. Hanggang 50 years. May time limit. Si Lord binigyan ka niya ng freedom na hindi ka na mag-govern by that. He gives us eternity. Amen? So for people, this life, YOLO tayo. Kasi magtatapos lang din. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo bound by that small mindset. Yes? We know that this life is just a bit. Few years. A preparation for things na hindi na magtatapos kay Lord. Amen? Sabi ni Jesus, kapag ikaw sumampalataya sa akin, though you die, you will live. So hindi ka na secluded by that. Amen! Galing ng Lord, no? Palapakan natin si Lord. Na-miss ba kayo? Kung ikaw lang, may limitation ka, wala ka tunay na freedom. Pero dahil kay Jesus, ultimate yung freedom mo. So, my encouragement for every one of us, hindi ito pataasan ng faith. Ang pinag-uusapan dito, naniwala ka kay Kristo, nagtiwala ka, sumampalataya ka, na sa'yo ang Espiritu ng Diyos, kaya ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ito pataas-taasang anak ng Diyos. Wala po sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo, para-pareho po ng right na binigay sa atin. Si Jesus. Amen? Kaya ngayon pa lang, let's live free. Amen? So if you are a child of God, you can live free you can live with confidence that you are no longer bound by sin. When you face temptation, remind yourself, you are truly free. You have freedom, hindi ka niyan alipin, wala siyang magagawa sa'yo, hindi ka niya hawak, wala kang utang sa kanya, wala kang obligasyon, kay Lord ka may obligasyon. Amen? When God says whatever, you can say yes, Lord. When your flesh say this, no, you answer, I'm not your slave. Amen? Next. Hallelujah. Now that we are children of God, this is the next thing. Ang ibig sabihin niyan. Dahil anak na tayo ng Diyos, it means we have a living relationship. Tunay na, buhay na relasyon sa Panginoon. Hindi patay. Ang relihiyon, patay iyan, mga kapatid. Patay. Relasyon na one-sided. Alam mo yung religion? One-sided yan siya na relationship. Nag-relationship ka sa picture, sa bato. Hindi nagre-reply yun. Yes? Hindi sumasagot ang bato, sabi ni Isaias. Amen? Kaya sabi ni Isaias, kung ang ating Diyos ay rebulto, gawa ng tao, sabi niya, yung kalahati, ginawang rebulto, ang kalahati, ginawang panggatong, sabi ni Isaiah yun. Kaya sabi niya, you become what you worship. In a sense, kaya sumasamba ka sa isang Diyos, sabi niya, Diyos-Diyosan, na hindi nagsasalita, edi walang masasabi sa'yo. Hindi gumagalaw, sabi niya, their hands doesn't move, their eyes blind, amen? Their ears deaf. Kaya anong gawin mo? One-sided ang relationship. Pero ang relasyon natin sa Diyos, hindi one-sided. Amen? Hindi one-sided. Living relationship siya. Yes? Kita nyo, wala tayong rebulto sa harapan. Yung Jesus dyan, cardboard lang yan. Hindi naman yan sa Diyos dyan. No? Tama ng alikabok yan eh. No? Wala tayong image dyan. Wala ang rebulto dyan. Wala kayong pupunas-punasan dyan. Bakit ganon? Kasi, ang sabi ng verse kanina, ni-receive nyo ang Espiritu ng Diyos. Yes? Kaya hindi mo kailangan hawak-hawakan yung papel o ng picture para ma-inlove ka. Kasi nung unang panahon, hindi nyo kasi nagigets mga bata. Nung unang panahon, walang cellphone na may picture. Kayo, nag-download kayo ng gallery nyo. Ang tapuno ng crush nyo. Diba? Suscroll nyo pa. Oo, ginawa mo pa ng slideshow. Noong unang panahon, brothers and sisters, mga bata,
para alam nyo lang, nang walang internet, talaga, ilalagay mo yun sa pitaka mo, ang picture ng girlfriend mo. Yes? Yung picture nilalagay sa ID, yun yun. Di ba? Yun. Hawak yun. Lagi mo titignan yun. Di ba? Natalot, may picture din yan sa wallet niya. Dati yun. Ginigising ko lang kayo. Ano? Joke lang, wala akong alam. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam, di ba? Nang high school o bata, banat, dalaga pa siya. Dalaga pa naman siya ngayon. Back to the topic. Mabuli si Atalot. A living relationship. Now we can call God our Father. Amen? Buhay na relasyon. Anak at ama. Hindi po ikaw lang. Hindi po ito reliyon, kundi relasyon. Na buhay bilang anak at ama. Amen? Hindi rin po ito peke na ama at anak. 'Di ba? Uso din yan na tawagan minsan, ay mama, ay papa, hindi mo magkadugo. Yes? Parang mga kaibigan lang, ganon, tuturing na anak. Turing. Pero dito, hindi po ito turing, kundi totoo po. Tunay na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Okay. So, nagsimula sa fear, and then, from fear, nagkaroon tayo ng relationship kay Lord. Ang sabi niya sa verse 15, you did not receive a spirit that makes you slave again. But you receive a spirit of sonship. And by the spirit na tatanggap natin, we cry out or we call out to God as Father. Ama yung Aba? Our Father. Amen? Aking Ama sa Tagalog. Yung word na to, yung truth na to, kailangan natin to i-ponder lagi. Ano i-ponder? Laging pagmuni-munihan. Amen? I-appreciate natin gano'ng kagarabi ito. Isipin mo ang Diyos na makapangyarihan, walang hangganan, tatay mo. Hindi siya nagjo-joke Hindi yan. Sa Bible kasi guys, hindi to scam. Walang scam po sa Bible. Sa mga balita, paano yan? Panakot, di ba? Pa-hype, ganon. Ang Bible hindi kayo na-hype. Nideclare niya sa'yo ang truth. Amen? Yung sabi nyo, oh grabe yung ito, grabe talaga yung ganda-ganda talaga ito, pumunta ka, hindi naman pala. Nakita niyo yung mga video na ganon? Iba sa Instagram, tapos iba sa reality. Yes? Napansin niyo ba yung may mga ganong video-video, di ba? Yung, Instagram versus reality. Na kino-compare niya, napanood niya sa Instagram, napanood niya sa TikTok, ang ganda ng lugar. Nang pumunta siya, nako, pelo. Wala palang ganun, di ba? Tapos doon sa beach, ang ganda ng beach, brew water, dumating sa puro lumot. Yeah? Ang ganda ng video, kasi ang ganda ng nature, magmating sa punong-puno ng tao. Pelo. Yes? Kasi ang nakalagay, ang nabasa niya at napanood niya is a blog that is an advertisement of the place. Yes? It is beyond truth. Hinipe siya. Kumbaga, in-exaggerate. Pero ang Bible hindi exaggerated. Amen? When we read it here, that the Spirit that you receive, cry out to God, Abba Father, He is not overhyping. Hindi ito exaggerated. This is the full truth. You can call God your Father. When you pray, that's why the Bible and Jesus taught us, you call God Father. Pag nag-pray kayo, pwede na mag-pray, Lord, God. Pero turo sa atin ng Jesus, pag nag-mature na tayo in faith, we always come to God, call Him Father. Amen? Mm-hmm. Practice nyo. At i-ponder natin. Amen? So from fear to relationship. Dati takot. Pag lumapit tayo sa Diyos, para tayong nag-expect at i-please natin si Lord para tayo pagbigyan at harapin at kausapin. Amen? Para tayong naghihintay, naghahanap ng way sa ating sarili na pakinggan kaya ako ng Lord? Ay, gusto kaya niya akong harapin? Pero ngayon, hindi na po ganoon. Amen? May assurance tayo sa ating buhay na relasyon sa Diyos. Sa buhay nating relasyon sa Diyos bilang Ama, Anak at Ama. Ang assurance na yon galing sa Espiritu ng Diyos. Okay, let's read these two verses and I want you to see this truth. Verse 6 of Galatians chapter 4. Because you are sons,
God sent the Spirit of His Son into your hearts, or our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. So you no longer a slave, but a son. And since you are son, then you are heirs. In Romans 8:16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. You know, alam niyo ang word na testify sa Tagalog? Testigo. Nagtitestigo sa Ilonggo sa amin. Sa Tagalog, nagpapatotoo o nagpapatunay. Sino nagpatunay? Hindi ang isip mo, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya ito yung message natin ngayon kasi alam ko, marami sa inyo na umattend ng event ng Friday, naranasan niyo yung Espiritu ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Ano ba doon, pastor? Hindi ko naman nakita. Hindi po rin naranasan mo, naramdaman mo. Amen? Hindi tayo nakabase sa hindi naman tayo ganun siguro, di ba? Hindi na ganun ba kayo? Nakabase lang kayo sa emosyon? Pero may emosyon, amen? Ano yun? Hindi tayo tao? May information. Yes? Merong truth that the Word of God is not just for the mind. It's not just for our thoughts. It's also for our heart, for our soul. Amen? For our ears, for our eyes, even for your smell. Ito, hindi ako nag-joke. When you grow up, as you mature, become as a Christian, you can even smell the goodness of God. Don't take it too exaggerated. Okay? I'm talking about intimate relationship. Diba? Sino sa inyo, ayaw ko nang sabihin kasi mga bata ma-excite na naman ito. Ma-excite na naman itong mga young people natin. Pag may asawa ka na kasi alam mo na amoy ng asawa mo. Yes? Alam mo na yan. Alam mo na yung mga bakas niya. May gawa nun, sino nagkalat doon. Alam mo na yung bakas niya. Amen? You can know the tracks. You can know the smell. Yes? Because ayun ang intimate relationship. Amen? So ganun din si Lord, ang Holy Spirit, pag nag-work sa buhay mo. When you encounter the Holy Spirit, it is like that. So, ang sabi niya, the Spirit that we receive, amen, testifies with our spirit that we are God's children. Okay. Balikan natin ang Galatians 4 verse 6. Kasi baka nag-isip kayo ng mas more na thought or picture. Paano ko na-receive ang Holy Spirit? Ito yung sabi niya. Tingnan nyo. Again. Because you are sons, ano daw? Come on. Let us read the Bible. Because pag hindi nyo magigets ang sinasabi ko sa inyo, kasi wala akong sinasabi kundi ang word. Sabi niya, God sent what? The Spirit of who? His Son. Where? Amen. When did that happen? Kailan nangyari yan? Ang sinend ni Lord, ang Spirit niya. Spirito ng anak. Sino ang anak? Si Jesus. Spirit ni Jesus. Saan? Sa puso mo. Kailan nangyari yan? Diba? Tinanggap mo si Jesus? Sino sa inyo tumanggap na kay Jesus dito? Tinanggap niyo ba siya sa puso niyo? O, andyan na yung Spirito ng Diyos. Anas na lang, di mo talaga tinanggap si Jesus. Tanggapin mo na ngayon. Ano pa naman? Amen. Open your heart and receive the Lord Jesus Christ. Welcome Him. Let Him sit on the throne of your heart. Amen? Ganun po. Kung gusto niya ng mas more technical dyan, na parang school tayo, step-by-step picture. Pag sinabi mong tanggapin mo, i-open mo yung heart mo. Ibig sabihin, bukas mo yung puso mo. Hindi bukas na ganun, literal yon. Bukas mo yung puso mo, i-let mo si Lord. Willing ka na i-accept siya. Who He is, what He has done, what He says. You accept it. You say, I believe that, Jesus. You died? Yeah, I believe that. You resurrected? Yeah. You said I'm saved? Yeah. I received that. I believe that. That's how you receive Jesus in your heart. Amen? And because of that, naintindihan nyo na ang verse 6, sinend sa'yo si Jesus, the Spirit of the Son. Alam nga naman si Jesus na pumasok sa heart mo, flesh. How can that happen? Literal? Yan pinapaliwanag ni Pablo. Ang ganda na. Kaya hindi sinungaling. Talagang tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu ng anak ng Diyos. Amen? Sa ngayon, kaya sabi niya, verse 16, the Spirit Himself testify with our spirit, the Spirit of the Son testify with your spirit, na anak ka na ng Diyos.
Sino ang nagtestigo? Hindi ang information sa utak mo. Tinuro sa atin ng Word of God, the truth of the Word of God shows to us that this is the one na nagpatunay, ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, na tinanggap mo. Amen? Kung tinanggap mo na si Kristo, nagpatunay na anak ka na ng Diyos. So assured ka na ikaw ay meron ng ama. Hindi naman pwede magkaroon ng anak tapos walang tatay dyan. Ano ba to? Failure ng world? Divine ang pinag-uusapan natin. When God says you are son, then there is a father. And who's the father? God is the father. Amen? Hallelujah. So that's what? We have a living relationship. There's another verse. 1 John 3:1. How great is the love the Father lavish on us. Pag sabi mong lavish, pwede mo sabihin niligo. Niligo, sinaplos, haplos, ganun. Parang talagang ganun. Sabi niya, that we should be called children of God. And that is what we are. Grabe no? Ini-stress niya talaga. Pero ang pinanggagalingan diyan, dapat makilala niyo si John, bakit gano'n yung kanyang way of wording. Si John kasi is very intimate sa kay Jesus. Yes? Kilala siya as the Beloved. Amen? John the Beloved. Yun isa sa title niya. Kasi talagang boses pa lang alam niya si Jesus eh. Alam niya na, Jesus yun. Amen? So, look at that verse. Sabi niya, grabe doon na pag-ibig ng Diyos ang nilavish sa atin that we should be called children of God. Amen? Again, I'm saying, this is not just some word. This is reality. Kung tinawag ka ng Diyos na anak niya, hindi iyon without just a word. It is the full reality na tinatawag ka niyang anak. Amen? Kompleto yon at buo yun. Walang kulang doon. Kaya nga sabi ko kanina, tama naman si John, di ba? Gaano kagrabe yung pag-ibig ng Diyos na tawagin kanyang anak? Bakit anak ka ba ng Diyos? Hindi naman, di ba? Alikabok tayo, mga kapatid. Amen? We don't have the right, we don't have the title, wala tayong nagawa para tawaging anak. Anong sabi ng Bible? Saan tayo galing? Sa alikabok. Dust from the ground. Amen? Kaya sabi ng Bible, pag namatay tayo, babalik tayo sa alikabok. Di ba? Ito niyo, pag may namatay, galing sa alikabok, babalik sa alikabok. Sino sa inyo, mahal niyo ang alikabok sa bahay, hindi ka naglilinis? Mahal ang alikabok do. Huwag nang linisin. Yes? Ang alikabok, pinapunas yun. Walang nagte-treasure ng alikabok. Amen? Hindi naman gold dust yan eh. Alikabok talaga. walang halaga ang alikabok. Amen? Sino sa inyo may halaga ang sa inyong alikabok? Walang halaga ang alikabok. Amen? Kaya nga yan ang context niya dyan. Gaano daw kagrabe ang pag-ibig sa inyo ng Diyos na tawagin kanyang anak? Amen? Sipin mo, pag yun yung sinasabi ko sa iyo, gusto ko kasi mag-isip kayong pag-isipan natin mabuti. Alam mo, madali mong sabihin na I love you sa taong mabait. Yes? Madaling gustuhin ng taong mabait, lalo na mabait sa iyo. May ginawa sa iyong maayos. Amen? Tinatrato ka ng maayos, mabilis gustuhin. Amen? Pero I would say that is not great love. Great love is loving the unlovable. Great love is different. Yun ang sabi niya, grabe na pag-ibig ng Diyos. Wala kang nagawa, wala kang credential dito. Amen? Kumbaga sabi na, there is nothing for you or in you that God would desire. Kaya kung questionin mo si Lord, mag-iisip ka rin, ano bang gusto mo sa akin, Lord? Ang sagot, wala. He is a loving God and He loves you not because of what you done good, but because that is what He decide to do. Amen? Kaya mag-gets nyo, pag-ibig, decision yan. Decision. So, ang Lord nag-decision, ikaw, mahalin niya, likain niya, gawin niyang anak. Amen?
So, kaya pag may question kayo, Lord, bakit mo pa ba ako pinanganak sa mundong to? Bakit mo pa ba ako nalikha? Yan ay isang sagot ko sa iyo. Nag-decision si Lord na likhain ka from nothing to something. I-allow ka sa mundong ito, hindi para mag-fail, hindi para masaktan, kundi para maranasan mo ang kanyang napakalaking pag-ibig sa iyo bilang kanyang anak. Amen? Palapakan natin si Lord. Come on. Confident access to God. Ephesians 3:12. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Pwede ka nang lumapit sa Diyos na may confidence kasi tatay natin yan. Amen? Noong unang panahon, alam nyo, kahit may project sa school, yung hindi mo binubulsa na project, yung project talaga. Yung project talaga. Yung tunay na project. Alam mo na naman yun. Alam naman kayo. Ayaw naman eh. Yan naman siguro nagawa ng ghost project. Siguro part din yun ng elementary sila at high school. No? Galing mag-ghost project sa school. No. Tawa si Nadja, may ghost project din daw siya eh. Ghost project. Una, kahit hindi ghost project, pag lumapit ka sa tatay mo, parang meron ka pang hesitation. Yes? Merong hesitation na humingi. Yes? Magsabi. Lalo na kung hindi naman kayo may kaya-kaya sa buhay. Sino to may kaya-kaya sa buhay? Parang lahat na ito, mahirap tong bata eh. Amen? Mga bata ngayon natin, yung mga anak natin eh, salamat sa Diyos, glory to God, di sila nakaranas ng mga pinagdaanan natin noon. Amen? Diba? Nakita nyo, may pagkain sila, di sila nagugutom. Ba? Parang anong gusto nila lahat. Mamimili na lang sila. Amen? Yes. Tawa si Nadj, pero noon, totoo yan dyan na dati. Ganun talaga dati. Kaya pa nanghingi ka ng project, ako, parang takot ka pa, baka magalit yung tatay mo. Malamang, galit siya. Puro ka project. Diba? Dami-dami mong hiningi, dami-daming gastos. Wala ka naman magagawa. Ganun din naman talaga sa school. Amen? Naranasan niyo ba ito? Saan kamay siya nakaranas ito? Merang manghingi. Diba? Ganun nung una. Pero, dito, tinuturo ko sa inyo, meron tayong access sa Lord at ang Ama natin mapagmahal. Amen? He is a good God. He is a loving God. You come to Him. Be confident. Hindi yung palapit ka pa, ano na naman yun? Di ba? Pag sinabi, may bayaran kami. Bayaran na naman! Di ba? Yun na agad eh. Mabubulyawan ka. Pero si Jesus, ang Ama natin sa langit, hindi siya ganun. Amen? Amen? He wants to listen to you. Tell Him. Huwag kang manghinga lang ng ghost project kay Lord kasi talagang walang mangyayari sa'yo doon. Amen? Huwag ka, Lord, meron kaming gagawin. Huwag mong budulin si Lord, hindi siya ganun. Pero kung totoo at meron talaga, you come to the Lord, be confident. In whatever it is, in material things, emotional, mental, I would even state. Minsan, totoo lang psychologically, maraming sa atin, minsan tayo yung ayaw humingi kasi alam natin bibigay. Parang ganun, totoo ba yung pastor? Yes. Tama, pag may galit ka sa tao, ayaw mong humingi sa Lord ng, Lord, bigyan mo ako ng forgiveness. Kasi magpapatawad, bibigyan ka ng Lord. Kapag watawad ka, mamaya hindi ka na magagalit. So wag mo muna i-pray na bigyan ka ng Lord ng forgiveness kasi papatawarin mo siya, gaganti ka pa eh. Amen? O, guess nyo? Most of the time, ganun. Kaya ka ng Lord bigyan ng peace. Kaya ka ng bigyan ng Panginoon. Kaya niya i-comfort yung heart mo. Minsan tayo yung nag-hold on. Yes? It's not because you're evil, but sometimes in our flesh, nagde-demand ang flesh. Kasi ang flesh yun ang gusto niya. Yes? Pero let's come to God. Whenever you are willing, God is so much willing. Amen? Tignan nito. Hebrews 4 verse 16. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in the time of our need. Sabi ko nga kayo na umaga, kakailanganin mo pa lang, bibigay na ng Lord. Bakit? Kasi si Jesus ang nag-pray para sa'yo. Amen? Now, that's the point 2. Yan na yung point 2 natin. We have what it means. Anak tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay meron ng buhay na relasyon sa Diyos. Be confident. Sabi niya, if you're a child of God, confidently call Him your Father. Amen? Siya nga tinawag ka niya, confident siya, hindi siya nahiya sa'yo, tinawag kang anak. Yes? Ikaw nahiya ka kay Lord? Baka naman kakahiya kay Lord, di ba? Hindi nga si Lord nahiya, proklama ka. Amen?
Hindi nga si Lord nahiya, na-identify ka niya. Yes? Ikaw na, tayo na makasalanan, tayo na hindi perfect, sabihin ng Lord, ikaw ay anak na. Anak ko ikaw. Amen? Tayo, wag na tayo mahiyang tawagin si Lord na tatay natin. Amen? Ama natin. Next, now that we are children of God, what does this mean? Pangatlo, is we have a secure inheritance. Secure inheritance. Amen. Kala ko point 3 na yon. Point 3 pa lang pala to. Let's create a miracle here. Secure inheritance. Sabi ng verse 17, we are co-heirs with Christ. Now that we are children, now if we are children, sabi niya, then we are heirs. Heirs of God, co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Si Kristo, nang siya ay namatay at nabuhay, yung bagay na yon, nang tayo sumampalataya, it means we become united with Christ. When we believe in His death, believe in His suffering, believe in His resurrection, in faith, we become united with Christ. Kaya na sinasabi niya dyan, we share in His suffering, so kailangan din mag-share ka sa glory. Sa baptism, maalala nyo, di mo ba? Anong una? Death. Crucify. Tama? Buried. Anong last? Risen. Risen ba? Hindi. Lifted up. Apat po yung kay Kristo. He died, He was buried and resurrected. Tama? Pangalawa pa lang yun. Pangatlo. Hindi. He died, He was buried, He was resurrected. Pangatlo. And then pangatlo, He was lifted up. Pang-apat, lifted up. Minsan yun ang ating nalilimutan, yung lifted up. Yes? Yun po yung sinasabi niya dyan. Tayo din, hindi lang po tayo binuhay ng Diyos, kundi glorify niya rin po tayo. He lift us up, sabi ng Romans. Lift us up. He lift us up. God lift you also along with Christ in the heavenly realm, sabi niya. Amen? Diba? Isa na kay Kristo. So kung si Kristo namatay ka rin sa kasalanan. Si Kristo nilibing din ang iyong kasalanan. Si Kristo nabuhay, binigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Amen? Si Kristo umakyat, inakyat ka rin ng Diyos, glorify ka rin ng Lord. From a slave, from a mortal to a son of God. Amen? So now you are co-heir. Hindi pwedeng anak, tas walang mana. So you are no longer slave, sabi ng Galatians, but a son. And since you are a son, God has made you an heir. Amen. Our identity as an heir is legal. No? Si Lord ang naggawa, si Lord ang nag-made sa'yo na co-heir of Christ. Hindi tayo ang nag-claim, kiniklaim natin ang sinabi ng Lord na i-claim natin. He made you an heir. Sabi niya, now if we are children, we are co-heir with Christ. So, this is legal. May papeles tayo, Holy Spirit. Amen? May patunay tayo, si Lord nagsabi. Amen? Kaya lagi ang mga about sa mga spiritual na bagay na ito na binigay sa atin ng Diyos, hindi dapat ikaw ang patunay nito. Si Lord, si Jesus ang patunay natin lahat. Ang Holy Spirit ang patunay natin lahat. Kasi wala sa atin ang proof. This inheritance or secured inheritance is guaranteed. Hindi ito mawawala, hindi ito mababago, at sigurado itong sa atin as long as we are in Christ. Amen? Ito yung sabi ng verse, Ephesians 1, verse 13. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. This, look at that. Having believed, you were marked in Him with the seal. Sealyo. Alam niyo yun sa papilis ng dokumento? Merong seal? Seal. The promise, Holy Spirit. Ano daw ang Holy Spirit? A deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. May guarantor o may collateral ang iyong inheritance. Sigurado na meron kang inheritance, na ikaw ay may heir ka ng Diyos at may mamanahin ka. Siguradong may mamanahin ka. Ano ang patunay na siguradong may mamanahin ka? Ang Holy Spirit na diniposit sa'yo ng Lord. Di ba pag nag-utang ka sa bangko, nag-loan ka, it's either lang yan, may credit ka na na-build
na patunay ng bangko na yun ang kanilang collateral, bakit ka pinagkatiwalaan. Pero most of the time, pag nag-loan ka, mayroong collateral, either bahay, titulo, o RCR ng sasakyan. Amen? At ang ipapautang sa'yo ng bangko, of course, is less than ng kinolateral mo. Less than, alangan namang more than. Kung ang bahay na loan mo, ang titulo, ang value, 1 million, papautakan ka 2 million, bayaran mo pa? Huwag na. Amen? Hindi ganun. Ang ibibigay sa'yo is less than. Yes? Look at what the Bible is saying. Ang collateral natin, ang Holy Spirit, siya daw ang deposit guaranteeing your inheritance. Ang Holy Spirit ba less than? No. Grabe yung collateral. So talaga makakasigurado ka. Amen? Natuto pa rin, gagawin ng Diyos, ibibigay ang iyong mana. Mapapasa iyo ang iyong mana kasi nga meron ka ng collateral. Collateral pa lang, sapat na. Amen! Hello? Okay lang ba kayo? Sapat na sa collateral pa lang. Kaya confident ka sa ating mana na talagang meron tayong matatanggap. Amen. Hallelujah. Sa mundong to, hindi naman tayo, sabihin natin, kayamanan. Marami tayong pagkukulang, materially, physically, hindi kagwapuhan, no? Hindi kagandahan, sabi nila, yes, walang possession dito, wala tayong ganito, walang ganyan. Don't worry, tagapagmana tayo. Amen? Tagapagmana tayo. Hindi ko kayo binobola, yun ang sabi ng Bible. Yes? Ang mahirap dito sa context nitong inheritance nito is hindi yung paniwalaan. Okay? Brothers and sisters, gusto ko makita nyo, ang mahirap dito ay hindi yung paniwalaan lang. Actually, yung pinakamahirap dito, yung tanggapin yung fullness ng picture na to. Kasi hindi ka magmamana ng lupa, guys. Hindi asyenda to eh. Hindi to asyenda. Hindi lang to pera. Hindi to milyon o bilyon. Hindi lang to gold and silver. This is an inheritance from heaven. There is an inheritance of heaven. This is an eternal inheritance. Yes? Imagine natin yan. Sabi ko kanina umaga, may 3 akong binigay, pero ngayon isa na lang para matapos na, di mahaba. Alam niyo ba ang pinakamalaking inheritance sa Bible? Ang pinaka-greatest inheritance natin? Na pinaramis ng Lord? Yeah, I'll tell you. The greatest inheritance, the ultimate na mamanahin mo at ibibigay sa yung mana at reward, yung mamanahin mo doon, is the fullness of God. Kaya nga sabi ko mahirap tanggapin yung kabuuan o mahirap imaginein ang inheritance kasi fullness of God. All His favor, all His good. Sabi ni Pablo, we see God in part. We experience Him in part because we are still in this world. We are in this mortal body. Amen? Our eyes is limited. Our mind is limited. Our heart is limited. Amen? Our physicality have limits. But sabi niya, when we die, the Lord will give us a glorified body. Eyes to see God and we will not die. A mind that will eternally be able to know God completely. Face to face. Complete. Amen? Alam niyo, pag na-experience niyo yung presence ng Lord, hello? Sino naka-experience ng presence ng Lord? Yan ang sinasabi ni Paul, glimpse pa lang yan. Ano yung glimpse? Silip pa lang. Bakit silip pa lang? Kasi yun pa lang ang kaya ng ating mortal na katawan. Yung mortal natin na sarili sa mundong ito. But sabi niya, when the promise comes, amen, we will see God face to face. Imagine that. How good is that inheritance? God Himself. Do you know God is greater than all wealth? He is greater than all material things. He is the most beautiful. Mas maganda siya sa dagat. Mas maganda siya sa araw. Mas maganda siya sa bituin. Mas maganda sa lahat ng nakita mo. Siya ang creator nun eh. Amen? The joy that people could give you, the joy of your loved ones, the joy of your girlfriend or family that gives you. I'm not saying that it's less, but I tell you, God is the greatest joy of all. Amen? And you will see Him face to face. And that is secure. I hope na mag-grow up tayo. Panalangin din ni Pablo yan eh. Na hindi tayo maging short-sighted.
na makita natin ngayon ang glimpse, tapos mag-settle lang tayo sa glimpse. Let's continue forward to eternity. Amen? And claim our inheritance, the wholeness of God. Grabe, no? Hope na imagine nyo rin yan at nakikita na natin. 1 Peter 3:13. Lapit ako magtapos. Kan naman. Praise be to God, and Father of Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope to the resurrection of Jesus Christ from the dead. And, dapat binabasa nyo diretso, no? Kasi, ang atin lang new hope, may pag-asa ako sa buhay na to. Yes? Meron na akong salvation. Pero tingnan yung verse, babasahin ko ulit. In His great mercy, He has given us new birth. Bagong buhay. Na born again tayo into a living hope. Yung kinakanta natin, living hope. Kung mag-alala, kinakanta tayo sa next Sunday. Living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And may add dyan, may kasama. Anong kasama? Into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Hinihintay ka lang. Sabi nga ni Pablo, God is calling me heavenward. Yes? Tinatawag ka na ng Lord pataas. Hindi ko sinasabi ngayon, mamatay ka na. Ang minimin ko, ang sinasabi lang doon ni Paul, na hindi si Lord, ikaw, dinideclare niya o winil niya, dito ka lang sa lupa. Ang goal ng Lord for you is forward. Amen? Run the race forward to heaven, to eternity. Amen? Ang end ng ating pagsunod, ang pagkakilala kay Lord ng ating faith is not in this world. Amen? Ang ating na-experience na glory ng Lord, ang ending nito, hindi ang mundong ito. Ang ending nito doon sa harapan ng Diyos. Amen? Oh, malayo pang home run, guys. Malayo pa. So, secured po ang ating future na inheritance sa Panginoon. Matatanggap po natin ito. Sigurado. Walang duda. So, to end, we need to hold on to our inheritance regardless the present circumstances. Kahit ano man ang ating naranasan o ang ating sitwasyon ngayon, kailangan natin panghawakan na meron tayong minamana o mamanahin. Ngayon, sabi nga ng Bible, we are just in the shadow of our inheritance. Shadow pa lang to, guys. Naranasan natin. Verse 16 of 2 Corinthians 4. Sabi niya, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting, namamatay tayo at nasasaktan, nahihirapan, yet inwardly, hopefully in the Lord Jesus Christ, claim natin yan, inwardly we are being renewed day by day. Amen? Sabi niya, for our light and momentarily troubles. Ano daw? Forever troubles? No. Momentarily troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Come on, read that verse. Sabi niya, ang ating daw moment trouble, ang ating ngayon pain, ang ating ngayon sorrows, is momentarily. And sabi niya, meron pang eternal glory that far outweighs it all. So, verse 18, ang encouragement. So, fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen? Are you excited? You're a child of God. That means you have these benefits now. You are no longer a slave. You are no longer a slave, so you are now. You have true freedom. Amen? You're a child of God, so that means now you can call God your Father. A living relationship with God. Amen? You're a child of God, so that means now you have a secured inheritance. You are a co-heir in Christ. So ngayong gabi, let's be happy. Let's rejoice. Let us bless the Lord. So in conclusion, sabi niya, we are a child of God, so we have confidence that we have freedom. Confidence in our freedom. Hindi tayo babalik sa kasalanan. Hindi na tayo magpapato sa kasalanan kasi confident tayo na hindi na tayo alipin. Amen? Confident tayo sa relasyon natin sa Diyos. Kaya tumatawag tayo sa Diyos na Ama. Hindi lang Lord, hindi lang God, but Father by all rights in Jesus. Amen? Confident tayo sa ating inheritance na hindi tayo nagpapastop, hindi tayo na sumusuko kasi meron pa tayong mamanahin na eternal na bagay. Amen? Hallelujah. So, in John 1:12 to 13, yet to all who receive Him,
to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. God born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. In Galatians 3:26, sabi niya, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Binasa ko lang yan para maalala nyo, tayo ay naging anak ng Diyos nang tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Amen? The lies of the devil is repeatedly condemning us, putting us back again to our past, putting us back again to our status nang tayo makasalanan pa. Pero ngayong gabi, nililift up tayo ng Lord. Sa katotohanan ng kanyang salita, through faith in Jesus Christ, you are all sons of God. So because we are children, we are not slaves. Because we are children, we can call God our Father. Because we are children, we have a secured inheritance in heaven right now. So let us rejoice. Amen? Let us rejoice. So Lord, I want you to bow your head and be joyful in God. Let the joy of the Lord be upon you. How great is the love of God that is lavished on you. We are mortal beings. We are dust of the earth, of the ground, but He calls us son. So rejoice. Thank God. Be grateful. Just say to Him in this moment, bago tayo mag-pray, Lord, thank you that I have no rights. Pain, sorrow, death is my lot. Limitation, and all of this, Lord, is my lot because I'm a human being. But you called me a son. You elevated me. You lift me above, oh Lord God. You call me a son. You give me freedom, and you give me inheritance. So thank the Lord. Come on, thank the Lord. Just say thank you. Appreciate the Lord. He is proud. He is with all heart, with all love, not ashamed to call you son and daughters. Amen? Sons and daughters. Hallelujah. Not be ashamed. Be confident. Hallelujah. Come on, let's all stand up.